Ang halaga ng isang kumot at isang mangkok ng sabaw, sa gitna ng nag-aalab na tensyon at tunggalian ng mga pandaigdigang kapangyarihan, ang Massachusetts Institute of Technology, ang pinakaprestihiyosong unibersidad sa Estados Unidos, ay nabalot ng kaguluhan dahil sa isang nakakagulat na pangyayari. Bakit tatalikuran niya ang dakilang Amerika para igiit ang pagpili sa isang maliit na bansa sa tabing dagat ng Pasipiko, ang taong nagtulak sa kanila na mapait na manawagan sa kanya, bitbit ang full scholarship at green card? Siya ay isang 16 taong gulang na batang henyo sa physics. Ang inyong mayabang na kawanggawa ay hindi ko man lang kukunin ni isang sentimo. Sa harap ng matataas na pinuno ng MIT, walang alinlangang pinunit niya ang bilyon-bilyong dolyar na kontrata. Dahil hindi sila makapaniwala, nilakbay pa nila ang Pasipiko upang habulin siya hanggang sa Maynila. Pilit na ginagamit ang pera at kapangyarihan upang pilitin siyang sumunod. Pagsisisihan mo ito. Darating ang panahon na mararanasan mo ang kalupitan ng katotohanan at malalaman mong ang alok ko ang tanging katotohanan. Binalaan siya ng doktor sa matigas na tono, ngunit sinagot lang niya ito ng isang tinig na matatag at hindi natitinag. Para lang ako maglilingkod sa bansang nagtanong kung kumain ka na ba? Sa oras ng aking pinakamatinding paghihirap. Kaya anong pangyayari ang bumali sa malamig na pader ng yelo sa puso ng batang henyo? Ang katotohanang yayanig sa buong mundo ay ihahayag na ngayon. Ito, ang huling araw ng Summer Science Camp para sa mga piling kabataan mula sa buong mundo sa Boston. Gumuho ang aking buhay sa isang iglap dahil sa isang biglaang balita at isang katanungang labis na malupit. Iyon ay isang joint press conference ng delegasyon mula sa Asia. Ako at ang aking mga kababayang Iranian ay nakaupo sa entablado, sumasagot sa mga tanong mula sa mga scholar at international media. Bigla, nagsimulang magulo ang likod ng bulwagan. Sabay-sabay na nag-vibrate ng malakas ang mga smartphone ng lahat ng staff. Sa sandaling may naramdaman akong masama, isang Tsinong mamamahayag na nakaupo sa unang hilera ang biglang tumayo, marahas na inagaw ang mikropono at ngumisi ng may matinding galak at panunuya na parang nakakuha ng eksklusibong balitang nakakagulat. Miss Shirin, ito ay isang mainit na balita na kakadating lang. Ang kabisera ng inyong bansa ay nakaranas ng isang malawakang airstrike na wala pang nakalipas, kahit ang residential areas ay nawasak at naging patag. Tanong niya sa isang mapanuksong tono. Paano kayo babalik sa bansang iyon na nilalamon ng apoy? Bawat salita sa pamamagitan ng interpreter ay parang punyal na tumusok sa aking tainga. Pakiramdam ko, tumagos ang puso ko sa aking dibdib, nahulog sa isang walang hanggang bangin. Agad na namuo ang dugo sa aking ugat, namutla ang aking mukha, at maging ang paghinga ay naging mahirap. Ang aking mga kaibigan na nakaupo sa tabi ko ay hindi napigilan ang kanilang sarili, itinago ang kanilang mukha sa kanilang mga kamay at umiyak ng humihikbi. Ang flash ng kamera ay kumikislap ng walang awa, kinukunan ang bawat sandali ng aming takot at kawalan ng pag-asa. Sa ilalim ng bughaw, perpekto, at payapang kalangitan ng Amerika, sa isang lugar sa kabilang panig ng mundo, ang kalangitan ng aking bayan ay ginagapasan ng walang awa. Kinailangan na ihinto ang press conference sa gitna ng kaguluhan. Parang isang tumatakas, kumaripas ako papunta sa dormitory room, ginamit ang nanginginig kong mga kamay para mag-dial ng 12-dosenang tawag sa bahay. Ngunit ang sumagot sa akin ay tangjing ang malamig at mekanikal na boses ng makina. The subscriber you are calling is currently unavailable. Nang gabing iyon, nang maubos na ang aking luha at ang aking mga mata ay masakit na parang sasabog, may kumatok sa aking pinto. Ito si Dr. Arthur Vince, ang International Admissions Officer ng MIT. Nakasuot siya ng mamahaling suit, ang kanyang platinum blonde na buhok ay maingat na inayos, walang isang buhok na magulo. Pumasok siya sa silid na may eleganteng at kalmadong ngiti, parang isang tagapagligtas. Shirin, labis akong nalulungkot sa nangyari sa inyong bayan, ngunit kailangan nating panatilihing matino ang ating isip. Parang inalo niya ako, ngunit sa kanyang asul na mata, nakita ko lamang ang isang malamig na makina na gumagawa ng tumpak na kalkulasyon. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang makapal na folder ng mga dokumento at itinulak sa aking mesa. Nandoon ang mga probisyon na nakakasilaw sa mata. Full scholarship,
posisyon bilang Senior Research Fellow, Premium Dormitory. At sa huling pahina ay isang linya ng teksto na nagpatigil sa aking hininga, pangako na tanggapin ang permanent residency sa Estados Unidos at ipangako na maglilingkod sa Amerika. Kapag pinirmahan mo lang ito, ipapakilos ko ang buong political at commercial network ng aming universidad para iligtas ang iyong mga magulang ng ligtas. Ang boses ni Dr. Vince ay puno ng kumpiyansa at kapalaluan. Kailangan mo lang ialay ang iyong henyong utak para sa pag-unlad ng agham ng aming dakilang Amerika. Ano sa palagay mo? Ito ay isang napakatuwid na transaksyon, hindi ba? Sa sandaling dumampi ang banayad na boses ni Dr. Vince sa aking eardrum, isang matinding pakiramdam ng pagduduwal ang bumangon sa akin. Makatuwirang transaksyon, nangahas silang gawing hostage ang buhay ng aking mga magulang, palitan ang halaga ng aking utak ng dolyar ng US para makipagtawaran. Sila ay nagsasamantala sa sitwasyon, nagsuot ng maskara ng pagiging mapagkawanggawa ng isang tagapagligtas upang ganap na angkinin ako. Ito ay hindi lamang paggalang sa talento, kundi ang tunay na mukha ng Western elitism, isang bagay na mas malupit at mapagmataas kaysa sa karahasan. Dahan-dahan akong tumayo, hinawakan ko ang folder ng mga dokumento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, ang bagay na muntik nang magpabenta sa akin ng aking kaluluwa. Sa harap ni Dr. Vince, dahan-dahan at perpekto kong pinunit ito sa dalawa. Doktor, ang buhay ng aking mga magulang ay hindi isang formula sa physics. Sinabi ko ng malinaw ang bawat salita sa matatas na Ingles. Tinitingnan ninyo ang ibang bansa na nilalamon ng apoy at pagkatapos ay iniaalok ang inyong mapagmataas na kawanggawa. Wala akong pakialam kahit isang sentimo. Ang utak ko ay hindi isang display item sa inyong cabinet. Namutla ang mukha ni Dr. Vince. Galit siyang umalis. Pagkaalis niya, napaupo ako sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Isang 16 doy, taong gulang na babaeng walang bansa, walang masilungan, sa kadiliman ng kawalan ng pag-asa, hindi alam kung buhay pa ang kanyang mga magulang o patay na. Sa mundong ito, parang wala ng lugar para sa akin. Sa mismong sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono na nahulog sa sahig. Sino ito? Si Ate Maya, ang tanging kamag-anak ko na nagpakasal at naninirahan sa Maynila, Pilipinas. Shirin, kararating lang ng plane ticket mo mula Boston papuntang Naiya. Huwag ka nang mag-isip pa, pumunta ka agad sa Pilipinas. Hindi mo na kailangan mag-impake ng bagahe, kailangan lang naming makita ka rito. Dito, ligtas ka at poprotektahan ka namin. Pakiusap, kailangan mong mabuhay. Sa likod ng nanginginig na boses ni Ate Maya, ay ang boses ni Tito Tony, ang asawa niya, isang Pilipino na malalim at nagmamadali ang boses. Anak, pumunta ka na lang muna dito. Pagdating mo sa Pilipinas, may solusyon sa lahat ng problema. Dali, pumunta ka na sa airport. Sa flight papuntang Pilipinas, mabigat pa rin ang aking puso, parang impyerno. Narinig ko na ang mga lipunan sa silangan ay lubhang pinahahalagahan ang dugo at mahirap para sa mga dayuhan na makasama. Higit pa rito, ako ay isang kamag-anak lamang na hindi magkadugo at isa pa akong refugee sa digmaan. Siguradong ituturing ako ng pamilya ni Tito Tony bilang isang nakakainis na pabigat. Kailangan kong umayon sa kalooban ng iba, ituring bilang isang kinaiinisan upang hindi mapatalsik. Kailangan kong patuloy na patunayan ang aking talento, patunayan na ako ay isang taong may halaga. Mahigpit kong hinawakan ang nanginginig kong mga kamay. Upang protektahan ang aking sarili mula sa masaktan, nagtayo ako sa aking puso ng isang malaki at nagyayelong pader ng depensa. Sumumpa ako na magiging isang perpektong makina ng rasyonalidad. Hindi ko ipapakita ang aking tunay na damdamin sa sinuman. Matapos ang 14 na oras ng masikip na biyahe, sa wakas ay dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, Pilipinas. Sa sandaling nag-slide, palayo ang automatikong pinto ng arrivals hall. Ang kakaibang hangin ng Maynila ay humaplos sa aking baga. Ako ay parang isang porcupine na nakabalahibo, nagbabantay na tumingin sa paligid. Sa gitna ng siksikang tao, si Ate Maya, isang hindi pamilyar na Pilipino at isang matandang babae ang tumatakbo papalapit sa akin. Siguradong si Tito Tony iyon at ang kanyang nanay, si Lola Nena. Sinubukan kong panatilihin ang isang mapagmataas at malamig na ekspresyon dahil handa na ako sa aking isip.
Siguradong titingnan nila ako mula ulo hanggang paa, gagamitin ang kanilang mapagkalkulang tingin para suriin kung gaano kakainis ang hindi inanyayahang bisita. Ngunit si Lola Nena ay lumapit sa akin, hindi man lang pinansin ang aking international degree, physics talent o ang aking kaawa-awang kalagayan bilang refugee. Ibinaba niya ang kanyang magaspang ngunit napakainit na mga kamay, niyakap ang aking malamig at matigas na pisngi. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay namumula at sinabi ang isang simpleng salita sa Tagalog na hindi na kailangan ng interpreter, ngunit simple at naglalaman ng pambihirang lakas. Anak, kumain ka na ba? Sa pagkarinig ng simpleng pahayag na iyon, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Walang anumang komplikadong quantum physics formula sa mundong ito ang makapagpapaliwanag kung bakit ang simpleng tanong na iyon ay nakasira sa aking perpektong mekanismo ng depensa sa isang iglap. Ang matataas na pinuno ng nangungunang universidad sa Amerika nang makita ako ay tanging ang komersyal na halaga ng aking utak at ang dakilang pag-unlad ng sangkatauhan ang kanilang pinag-usapan. Ngunit ang hindi pamilyar na Pilipinang lola na ito, wala siyang pakialam kung ako ay isang henyo o hindi. Tiningnan lang niya ang aking mukha na walang dugo at sa kanyang isip ay iisang bagay lang ang kanyang inaalala. Ang kawawang batang ito ay siguro ilang araw nang hindi nakakakain ng mainit na pagkain. Habang nakatayo ako doon, tulala, si Tito Tony na nasa tabi ko ay binitbit na ang dalawa kong malalaking maleta, ngumiti at kumindat. Sabi niya, "Anak, huwag kang mag-alala. Pilipinas ito, walang bala na lumilipad sa langit at walang bomba na bumabagsak. Poprotektahan ka namin, umuwi na tayo." Si nanay ay pumunta na sa palengke kahapon para salubungin ka. Pagkaalis sa airport, habang sakay ng sasakyan ni Tito Tony patungo sa Metro Manila, tiningnan ko sa bintana ang matayog na mga gusali sa malayo at ang makasaysayang mga lugar, ngunit hindi ko pa rin lubos na makarelax ang aking sarili. Sa aking bayan, nagaganap ang malupit na digmaan sa oras na ito. Sa New York, pagsapit ng gabi, hindi na nga naglalakas loob ang mga tao na pumasok sa subway station dahil sa takot na manakawan. Ngunit noon hindi ko pa alam, ayon sa pandaigdigang database ng Nambeo, ang Pilipinas ay kabilang sa mga nangungunang bansa sa mundo pagdating sa seguridad. Dito, ang isang 16 taong gulang na babae, kahit mag-isa pa siyang maglakad sa kalsada ng Tong AM, ay hindi kailangang matakot. Iyan ang kumpiyansa na tanging isang sibilisadong lipunan na lubos na umunlad ang maaaring magkaroon. Noon, puno pa rin ang isip ko ng mga panuntunan ng patas na palitan na itinuro ng elite na lipunan ng kanluran. Paulit-ulit kong pinagdududahan kung ano nga ba ang halaga na dapat bayaran para sa kabaitang ito. Pumasok ang sasakyan sa isang ordinaryong condominium complex sa loob ng Metro Manila. Malayo ito sa mamahaling villa na ipinangako ng Amerika. Ngunit nang buksan ko ang pinto at pumasok, muli akong nabigla ng matinding pagkamangha. Kumalat sa bahay ang isang amoy na pamilyar, ngunit may kaunting kakaiba. Sa dining table, puno ang pagkain na halos mapuno ang buong mesa. Si Lola Nena, hawak pa rin ng apron, ngumiti ng banayad at sinabi, "Sabi ni Ate Maya, hindi ka kumakain ng baboy, kailangan ng halal na karne." Kaya si Tito Tony ay espesyal na pumunta sa Quiapo, malapit sa Golden Mosque, para bilhin ang pinakamasarap na tupa. Nanonood ako ng video online para matuto kung paano magluto, hindi ko alam kung bagay sa panlasa mo. Sa gitna ng hapagkainan ay isang malaking palayok ng kumukulong nilaga, isang tradisyonal na putahe ng Iran. Para sa isang Muslim na babae na hindi magkadugo tulad ko, ang matandang Pilipinang lola na ito ay nagsuot ng salamin at nahihirapang mag-scroll sa telepono, gumugol ng 2 araw para magluto ng isang masaganang hapagkainan. Nanginginig kong hinawakan ng kutsara at sumipsip ng sabaw. Hindi iyon ang perpektong lasa ng Iran. Sa natatanging lasa ng halaman ay may pinong paghahalo ng kaunting maanghang at malinamnam na Pinoy satay na napaka-Pilipino. Sa sandaling dumaloy ang mainit na sabaw sa aking tiyan, isang init na hindi ko pa naranasan ang kumalat sa buong katawan ko. Nagulantang si Lola Nena at inabutan ako ng isang baso ng tubig. Akala niya ay masyadong maanghang, ngunit umiling ako, mahigpit na hinawakan ang kutsara at yumuko.
Ang mga luha na kasinlaki ng perlas ay bumagsak sa hapagkainan. Iyon ang mga luhang pilit kong pinigil sa malamig na meeting room at sa dormitoryo nang marinig ko ang balita tungkol sa pambobomba sa aking bayan. Ang malaking pader ng yelo na itinayo ko para hindi masaktan ay natunaw ng walang bakas dahil sa isang mangkok ng nilagang may Pinoy satay. Tinitingnan ako ng Amerika bilang isang dakilang siyentipiko. Inaalok ako ng green card na puno ng kondisyon. Samantalang tinitingnan ako ng Pilipinas bilang isang kawawang batang babae na nagugutom ng maraming araw at inabutan ako ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Tinapik ako ni Tito Tony sa balikat. Ang kanyang boses ay puno ng lakas. Bukas, dadalhin kita para kumuha ng health insurance card. Ipinagmamalaki ng mga Amerikano ang kanilang mamahaling sistema ng kalusugan na para lamang sa mayayaman. Ngunit sa Pilipinas, ang maliit na card na ito ay nakatulong sa ating healthcare system na maging top-ranked sa mundo sa loob ng maraming taon. Sisiguraduhin kong matatamasa mo ang pinakamahusay at pinakapantay na pangangalaga sa kalusugan dito at hinding-hindi ka pababayaan. Nang gabing iyon, tinakpan ko ang aking sarili ng mainit, makapal na kumot at nakatulog ng mahimbing na matagal ko nang hindi nararanasan. Higit pa sa takot sa digmaan na bumabalot sa aking bayan, naramdaman ko ang isang ganap na seguridad na dulot ng islang ito. Kinaumagahan, ginising ako, hindi lamang ng mainit na sinag ng araw sa labas ng bintana kundi pati na rin ng amoy ng mainit na lugaw at isang baso ng iced coffee sa mesa. Pagkatapos ng almusal, dahan-dahang inilapag ni Tito Tony ang isang makapal na sobre sa harap ko bago pumasok sa trabaho. Ngumiti siya at sinabing, "Anak, nakatulog ka ba ng mahimbing kagabi? Ito ang regalo namin sa iyo ni Ate Maya. Ang isang matalinong utak na tulad mo, kung mananatili lang sa bahay dito sa Pilipinas ay masasayang." Humiling ako sa aking mga koneksyon sa industriya ng teknolohiya at inayos ko para sa iyo na makapasok sa paaralan na kinabibilangan ng mga nangungunang henyo sa Pilipinas, ang Philippine Science High School. Sa susunod na linggo, maaari ka nang pumasok sa klase. Sa isang iglap, nahulog ang chopstick sa aking kamay. Naglaho ang ilusyon ng isang mainit na pamilya sa loob lamang ng isang araw. Isang high school sa Pilipinas at isa pa sa sentro ng teknolohiya ng Pilipinas, napapalibutan ng napakaraming semiconductor factories kung saan ang pinakamatalinong isip ng bansa ay kailangang mag-away para makapasok. Ang pagtulak sa isang dayuhang babae na hindi pamilyar sa wika sa isang elite na kapaligiran ng edukasyon na kilala sa kahigpitan at matinding kompetisyon ay parang paghagis sa akin sa isang gladiator arena. Ngayon, kailangan kong pumasok sa isang mas malupit na digmaan kaysa sa summer camp ng Harvard. Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamay, malamig na tumawa sa aking puso. Kung ganoon, gagamitin ko ang ganap na lakas para durugin ang mga palaka na nakaupo sa ilalim ng balon. Ito ang tanging sandata upang iligtas ang aking mga magulang at patunayan ang aking halaga. Sa unang araw ng pagpasok sa Philippine Science High School, ang mabigat na akademikong kapaligiran ay halos nakasakal sa akin. Ito ay isang muog na napapalibutan ng tech hub na nakapaligid ay mga pabrika ng mga nangungunang tech conglomerate sa mundo. Ang mga estudyante na nakauniforme, sa kanilang mga mesa ay nakatambak ang mga reference books at English materials. Sa kanilang mga mata, ako, ang Iranian na babae na may matatalim na tampok na nanalo ng International Olympic Gold Medal, ay hindi isang bagong kaibigan na dapat salubungin, kundi isang nangungunang predator na hihila sa kanilang performance pababa. Nang hapong iyon, sa advanced physics class, isinulat ng guro na may puti ng buhok sa pisara ang isang napakakomplikadong fluid dynamics problem. Ito ay isang variant ng Navier-Stokes equation, isang problema na napakahirap na kahit ang mga graduate students sa nangungunang universidad ay kailangang mag-isip ng husto. Sinabi ng guro sa klase sa pamamagitan ng translation software, sino man ang makaresolba nito ay makakakuha ng pinakamataas na marka sa subject na ito at makakakuha ng pagkakataon na kumatawan sa paaralan sa National Olympic Team. Habang ang mga estudyanteng Pilipino ay nagkakandaputol ang buhok, baliw na nagsusulat ng mga formula, sa aking mga mata, ang problema ay malinaw tulad ng isang marmol, hindi na kailangan ng komplikadong kalkulasyon,
Kailangan lang paikutin ng kaunti ang spatial variable, gamitin ang intuition para lapitan ito. 3 linya ng formula ang magbibigay ng sagot. Hindi ako nag-atubiling tumayo. Ang ingay ng silya na humahagod sa sahig ay nakakabingi. Kalmado akong lumakad sa harap, kinuha ang chalk mula sa kamay ng guro. Sa loob lamang ng isang maikling minuto, lumabas na ang perpektong solusyon sa pisara. Ang buong klase ay nabalot ng nakakamatay na katahimikan na parang vacuum. Ang guro ay nagulat na itinulak ang kanyang salamin. Malamig lang akong nagkibit balikat, bumalik sa upuan at yumuko sa mesa. Akala ko ipapakita nito ang aking halaga, ngunit ito ay nagresulta sa ganap na pagkakahiwalay ko. Ang mga estudyanteng Pilipino, habang kumakain, ay laging nagsasama-sama sa mga grupo, nagtatalakayan ng mga aralin. Puno ang kanilang mga libro ng mga tala gamit ang highlighters. Ang kanilang mga daliri ay kalyo dahil sa paghawak ng panulat. Mapagmataas ko silang kinutya sa aking puso, iniisip na wala silang intuisyon at puro kabisado lang tulad ng mga makina. Kung gusto ko lang, kaya kong sirain ang kanilang pinaghirapan sa buong magdamag sa loob ng 10 minuto. Hanggang sa si Carlo, ang class president ng aking klase, at ang nangunguna sa elite na paaralang ito bago ako lumipat ay walang pag-aatubili na sinira ang pader ng yelo na iyon. Isang araw, habang mag-isa ako sa sulok ng library, nagsusulat sa Ingles ng isang sanaysay tungkol sa quantum mechanics, biglang hinila ni Carlo ang silya at umupo sa harap ko. Itinuro niya ang screen ng aking laptop at sa matataas na Ingles, ngunit may natatanging tunog ng Pinoy, sinabi, may isang nakamamatay na error sa formula sa ika-6 na linya. Ang ikatlong digit pagkatapos ng decimal point ay mali ang kalkulasyon. Nang marinig ko iyon, agad akong nagalit. Mapagmataas akong sumagot, iyon ay isang maliit na numero lamang pagkatapos ng decimal point. Ang pangkalahatang intuisyon at istruktura ang pinakamahalaga. Ang mga maliliit na pagkakamali sa kalkulasyon ay maaaring iproseso ng supercomputer sa huli. Sa harap ng aking paglaban na puno ng puot, hindi man lang kumurap si Carlo, direkta siyang tumingin sa akin, ang kanyang boses ay kalmado at matatag na pambihira. Inaamin ko na malakas ang iyong intuisyon, ngunit ito ay Pilipinas. Sa Pilipinas, kapag ang mga inhinyero ay kinakalkula ang mga parameter para sa isang advanced semiconductor manufacturing process, o ang anti-vibration coefficient ng isang precision equipment, ang isang maliit na error sa ikatlong numero pagkatapos ng decimal point ay sapat na para sirain ang isang production line na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso. Upang malutas ang mga matitinding problema ng realidad, susuriin at babasahin muli ng mga Pilipino ng libu-libong beses. Ang isang nag-iisang henyo na laging nakakakuha ng perpektong marka ay hindi kailanman mananalo sa isang grupo na handang magpuyat magkasama upang abutin ang pagiging perpekto. Sa mga patakaran ng kaligtasan ng Western Elite Society, ang grupo ay tanging mabibigat na pabigat na pumipigil sa mga yapak ng henyo. Hinamak ko ang kanyang mga salita at malakas na isinara ang laptop. Gusto kong makita kung ang kanilang tangang pagsisikap at pagtutulungan sa koponan ay magtatagumpay sa aking likas na talento. Ilang araw pagkatapos, inihayag ang proyekto na magpapasya sa pagiging miyembro ng National Olympic Team. Iyon ay isang mahirap na gawain na nakakapanghina ng loob. Magdisenyo ng isang bagong henerasyong high-efficiency power grid system na may kakayahang harapin ang matinding pagbabago ng klima. Hiningi ng guro na magtrabaho sa mga pangkat ng 4 na tao, ngunit walang pag-aalinlangan akong tumanggi. Nagpasya akong tapusin ito ng mag-isa. Gusto kong gamitin ang isang perpektong modelo para durugin ang pagpapahalaga sa sarili ng lahat ng tao sa paaralang ito. Ikulong ko ang aking sarili sa library sa loob ng 1 linggo. Binabanggit ang pinakabagong mga siyentipikong papel mula sa MIT, gumuhit ng isang theoretically perpektong disenyo ng power grid. Ngunit sa gabi bago ang deadline ng pagsusumite, desperado akong nagugulo ang aking buhok, nahulog sa isang pagkabahala na hindi pa naranasan. Ang teorya ay talagang perpekto, ngunit nang sinubukan kong ilapat ang disenyong ito sa Pilipinas, agad na gumuho ang lahat ng formula. Ang matinding bagyo sa tag-init sa Visayas, ang madalas na aktibidad ng seismic fault lines, at ang mga semiconductor factories na kumakain ng kuryente
na parang halimaw sa mga tech hub para makagawa ng chips para sa buong mundo. Ang mga datos na iyon ay wala akong alam. Ang perpektong formula ay binuo batay sa kapatagan ng klima at karaniwang pagkonsumo ng kuryente ng kanluran. Sa isang isla na may komplikadong topografiya at matinding pangangailangan sa kuryente tulad ng Pilipinas, ito ay walang silbi na basura. Lumipas ang oras bawat segundo at nalunod ako sa kawalan ng pag-asa. Kung matatalo ako sa kompetisyong ito, mawawala ang aking trump card para iligtas ang aking mga magulang. Sa unang pagkakataon, ang aking henyong intuisyon ay bumangga sa matinding pader ng katotohanan. Sa sandaling malapit na akong masakal, narinig ang mabibigat na yapak. Lumapit si Carlo at itinapon ang isang makapal na itim na folder ng mga dokumento na parang diksyonaryo sa aking mesa. Ang takip ng folder ay luma na dahil sa madalas na pagbuklat. Sa loob ay puno ng mga datos ng meteorolohiya, mapa ng fault lines, at power load parameters ng Pilipinas sa mga nakaraang taon na minarkahan ng mga highlighters. Ang pinaka-nakakagulat ay lahat ng komplikadong lokal na datos na ito na parang langit ay maayos na naisalin sa Ingles. Nanginginig akong nagtanong, ano ito? Kinuskos ni Carlo ang kanyang pagod na leeg. Ang kanyang boses ay kalmado na pambihira. Ito ang mga variable na hindi mo mahahanap, ang aktwal na datos ng Pilipinas na pinagsama-sama at isinalin ng aming grupo para sa iyo sa loob ng ilang araw na pagpupuyat. Ilapat mo ang mga datos na ito sa iyong perpektong formula. Nagulat ako hanggang sa hindi na ako makapagsalita. Kami ang pinakamainit na kakumpetensya para sa posisyon sa national team. Bakit niya kusa ibibigay ang pinakamalakas na sandata na pinaghirapan niyang tipunin sa isang dayuhang kalaban na pilit na umaapak sa kanila? Tanong ko sa kanya, kung tatalunin niya ako, sigurado siyang mapupunta sa koponan kung gagamitin ko ang mga datos na ito at magsusumite ng perpektong papel, baka matalo siya. Tumingin pabalik si Carlo at may ngiti ng kumpiyansa sa kanyang mukha. Ang ngiting iyon ay walang bahid ng puot, tanging isang kakaibang pakiramdam ng pagiging magkakasama na hindi ko pa nakikita. Sabi niya, dahil tayo ay isang koponan. Sino man ang makakuha ng pinakamataas na marka, ang huli na magsuot ng jersey na may bandila ng Pilipinas at makikipagkumpetensya sa internasyonal, durugin ang mga prestihiyosong universidad sa kanluran, ay ang ating koponan. Ano ang silbi ng maging number 1 kung talo naman ang buong team? Hinikayat niya ako na bilisan ang pagkakalkula ng datos. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa library, tahimik na lumuluha. Ang lahat ng malamig na patakaran sa pag-survive ng Western elite na natutunan ko ay ganap na nabali sa kamangha-manghang klase na ito sa Pilipinas. Pagkatapos ilapat ang kanilang datos sa formula, ang aking proyekto ay naglabas ng perpektong resulta. Hindi nakakagulat na pareho kami ni Carlo ang napili sa huling listahan ng National Physics Olympic Team bilang isang dayuhan. Nakamit ko ang karapatang magsuot ng uniforme ng Philippine team para makipagkumpetensya, ngunit ang maikling kapayapaan na ito ay hindi nagtagal. Kalahating buwan na lang bago ang finals sa Tokyo, Japan. Sa training center ng national team, isang biglaang balita na parang kidlat ang dumating at sinira ang lahat. Nang araw na iyon, kumakain kami ng hapunan sa cafeteria. Bigla nag-interrupt ang TV sa dingding ng isang breaking news. Ang news anchor, na may seryosong mukha, ay nag-ulat na ang kabisera ng Iran, ang Tehran, ay nakaranas ng pinakamalaking airstrike sa kasaysayan. Ang mas nakakapanlumo ay ang buong sistema ng komunikasyon at kuryente ng bansa ay ganap na nawasak. Ito ay naging paralisado, at lahat ng komunikasyon sa labas ng mundo ay naputol. Ang pinsala sa sibilyan ay napakatindi. Nahulog ang chopsticks sa aking kamay, tuluyang naputol ang komunikasyon. Ibig sabihin nito, wala na akong paraan upang kumpirmahin ang buhay o kamatayan ng aking mga magulang. Sa gitna ng apoy ng digmaan, kapag bumagsak ang mga telecommunication towers at nasira ang mga kalsada, halos imposibleng makaligtas ang dalawang matatanda. Baliw akong tumakbo palabas ng cafeteria. Sa kabila ng lahat, tumakbo ako patungo sa rooftop. Ang malamig na hangin ay parang kutsilyo na humahagod sa aking mukha. Ano ang silbi ng physics formula
Kung hindi ko man lang kayang protektahan ang buhay ng aking mga magulang, ano ang silbi ng aking henyo na ito? Bumagsak ako sa malamig na semento, nalunod sa matinding pagsisisi. Kung noon ay pinirmahan ko ang kontrata na ipagbili ang aking sarili sa Amerika, marahil na iligtas na ng kanilang special forces ang aking mga magulang. Sa mismong sandaling umiiyak ako, ng desperado na parang sugatang hayop, malakas na binuksan ang bakal na pinto sa rooftop. Shirin, anong ginagawa mo? Si Tito Tony at Ate Maya ay nagmaneho ng mabilis mula Maynila patungo sa training center. Nakita ang aking desperado at mahinang anyo sa lupa. Sa mata ni Tito Tony, hindi lang sakit ang nakita, kundi sumiklab din ang matatag na kagustuhang lumaban na parang isang mabangis na hayop. Mabilis siyang lumapit at sa isang kamay ay hinila ako patayo mula sa malamig na lupa. Umiiyak ako sa histerya. Sinabi sa kanya na, tapos na ang lahat, ganap nang nawasak ang network ng komunikasyon. Hinding-hindi ko na makikita ang aking mga magulang. Ang henyong utak sa physics na ipinagmamalaki ko noon ay walang silbi sa harap ng digmaan. Mahigpit na hinawakan ni Tito Tony ang aking nanginginig na balikat, umungal sa isang malalim at matagos na boses. Anak, magising ka, huwag kang sumuko ng maaga. Kung naputol ang telecommunication network, ano ngayon? Kung hindi makahanap ang military satellite ng Amerika, ano ngayon? Masyado mong minamaliit ang network ng mga Pilipinong negosyante na nagtatrabaho sa buong mundo. Si Tito Tony ay ang Logistics at Supply Chain Manager sa Middle East region ng isang nangungunang Philippine Technology Conglomerate. Pagkatapos sabihin iyon, agad siyang kumuha ng telepono at nagsimulang baliw na tumawag sa ibang bansa. Hello, Kuya Eric sa Dubai? Si Tony ito. Tama, naiipit ang biyenan ko sa labas ng Tehran. Hindi ba kayo nagbibigay ng civil satellite communication equipment sa mga lokal na pabrika? Gamit ang inyong supply network doon, hanapin ninyo sila para sa akin agad. Hello, Kuya Alex, Department Head? Oo, pakiusap. Pakilusin ninyo ang inyong truck fleet sa Middle East, gamitin ang radyo para tulungan akong hanapin sila. Ito ay isang eksena na sa Western Elite Education ay ganap kong hindi maiisip. Walang state-of-the-art stealth fighters at walang high-level diplomatic privileges ng gobyerno. Ito ang lakas ng mga Pilipinong negosyante at technology engineers. Ang mga taong sa loob ng ilang dekada ay nagdala ng kanilang mga bag sa buong mundo, nagbubukas ng mga merkado kahit sa disyerto ng gitnang silangan. Hindi lang sila nagtayo ng matibay na pandaigdigang teknolohikal na kalasag, kundi lumikha din sila ng matibay at malawakang network ng supply chain at mga koneksyon ng tao parang sapot ng gagamba. At ngayon, ang malaking transnasyonal na network na iyon ay tumatakbo ng buong bilis para lamang sa mga magulang ng isang dayuhang babae. Tiningnan ko ang nag-aalala ngunit matatag na likod ni Tito Tony. Dahan-dahang niyakap ako ni Ate Maya na may namumula ang mga mata at sinabi, bago kami umalis, mahigpit na hinawakan ni Lola Nena ang aming kamay at sinabi, sabi niya, noong unang panahon, nakaranas ang Pilipinas ng digmaan, pagbomba at halos masira ang buong bansa. Ang mga internasyonal na kaibigan ang nag-abot ng tulong. Kami, mga Pilipino, ang nakakaunawa ng lubos sa pasasalamat at sa sakit ng mawalan ng bayan. Kaya, maging sa lindol sa Turkey, ang Philippine Rescue Team ay kabilang sa mga unang dumating. O kapag ang mga Pilipino ay nag-donate ng bilyon-bilyong piso at maraming kagamitang medikal sa Ukraine sa panahon ng digmaan, hindi nawawala ang mga Pilipino. Dahan-dahang pinunasan ni Ate Maya ang aking luha at buong pagmamalaking sinabi, ipinangako ng mga Amerikano na gagamitin ang Special Forces at armas para iligtas ang mga tao, ngunit kami, mga Pilipino, ay ginagamit ang hindi mapapalitang pagmamahal na ito. Philippine can help. Iyan ay hindi lang isang simpleng pahayag. Lahat ng tao sa islang ito ay tumutulong ngayon sa paghahanap sa iyong mga magulang. Nakipag-ugnayan ang negosyanteng Pilipino sa Dubai sa lokal na supplier ng piyesa. Gumamit ang factory manager sa Saudi Arabia ng two-way radio para tawagan ang mga cross-border truck driver. Hindi gumagana ang official phone. Ginagamit nila ang satellite ng mga civil technology companies. Hindi gumagana ang two-way radio. Nagpadala sila ng mga driver na pamilyar sa terrain para hanapin sila. Buong magdamag, mainit ang telepono ni Tito Tony.
Lahat ay nagpipigil ng hininga at naghihintay. 3:20 a.m., malakas na nagring ang telepono ni Tito Tony. Lumabas sa screen ang restricted number. Ito ay isang civil satellite call mula sa war zone sa Middle East. Sa sandaling sinagot ni Tito Tony ang telepono, bahagyang nanginginig ang dati niyang kalmadong mukha. Pagkatapos, ang batikan na senior manager na ito ay biglang namula ang mga mata at bumagsak ang malalaking luha. Galit siyang sumigaw sa telepono, "Buhay sila, tita, buhay pa rin ang tita at tito. Salamat, maraming salamat." Nanginginig niyang ibinigay sa akin ang telepono. Mula sa receiver, kasama ang malakas na static, ay ang pamilyar na boses na araw-araw kong kinasasabikan. "Shireen, anak ko, ligtas kami. Nang sumabog ang bomba, nagtago kami sa isang underground shelter na itinayo ng isang Philippine technology company dito. Ang Philippine factory manager ang nagpahiram sa amin ng satellite phone na ito. Nasa Pilipinas ka ba, anak? Kumakain ka ba ng sapat? May nambubuli ba sa iyo?" Iyon ang boses ni nanay. Sa gitna ng impyernong ito sa lupa, walang silbi ang military satellite ng Amerika. Ngunit ang matitibay na pabrika na itinayo ng mga Philippine technology companies sa buong mundo, kasama ang hindi kapanipaniwalang pagmamahal sa kapwa na lumalampas sa hangganan, ang nagbigay ng proteksyon sa aking mga magulang at lumikha ng isang tunay na himala. Mahigpit kong niyakap ang telepono, umiiyak ng humihikbi na parang bata. Ang iyak na iyon ay hindi lamang naglalaman ng matinding kagalakan ng kaligtasan pagkatapos ng sakuna, kundi pati na rin ang matinding pasasalamat sa lahat ng tao sa kamangha-manghang islang ito. Nang gabing iyon, matapos kumpirmahin na buhay pa ang aking mga magulang, ang huling pader ng yelo na natitira sa aking puso ay ganap na natunaw. Hindi na ako ang dayuhang henyo na laging nagbabantay, laging handang tumakas. Nasa likod ko ang napakaraming Pilipinong kamag-anak at kaibigan na tahimik at walang kondisyon na nagprotekta sa akin. Ngayon, ako ay isang napakaka-proud na miyembro ng Philippine National Team, kinaumagahan na may malinaw na isip at determinasyon na hindi pa naranasan. Sumigaw ako kay Carlo at sa aking mga kasamahan, "Tara na, sisirain natin ang finals hall ng University of Tokyo at ipapakita natin sa buong mundo ang lakas ng Philippine team." Basta alam kong buhay pa ang aking mga magulang, ang aking intuwisyon at kakayahan sa pagkalkula ay parang nadoble. Gaano man kahirap ang tanong sa finals, kumpiyansa akong kaya kong basagin ito. Ngunit sa gabi bago kami maghanda na pumunta sa Tokyo, isang itim na luxury car na parang multo ay tahimik na huminto sa labas ng gate ng training center. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at isang pares ng makintab na sapatos na balat ang ibinaba sa lupa. Nang malinaw kong makita ang mukha ng dumating, ang aking puso, na dati mainit dahil sa balita ng aking mga magulang, ay agad na nagyelo ng malamig na hangin. Ang lalaki ay nakasuot ng perpektong high-end suit. Ang kanyang platinum blonde na buhok ay maingat na inayos. Ngumiti siya, kalmado at mapagmataas na lumapit sa akin, si Dr. Arthur Vince ng MIT mismo. Nilakbay niya ang Pasipiko, personal na humabol hanggang sa Pilipinas ng hating gabi. Sa kanyang bag ay ang pinakamakaakit ngunit pinakamalupit na imbitasyon sa mundo. Ang malamig na itim na sasakyan, na puno ng metal na kislap, ay ganap na hindi nabibilang sa lungsod ng Maynila, na sabay-sabay na dinamiko sa teknolohiya at mainit sa pagmamahal sa kapwa. Pumasok si Dr. Vince sa simpleng living room ng training center. Hindi siya nagpakita ng pag-aatubili kahit na ang lugar ay kilala bilang isa sa mahahalagang tech centers ng Pilipinas. Sa kabaligtaran, tiningnan niya ako ng mapagmataas na parang nagbibigay ng pabor. "Shireen, narinig ko na ginamit ng mga Pilipinong negosyante ang ilang maliit na trick para makakausap mo ang iyong mga magulang. Ngunit maging matino ka, makakatago sila sa ilalim ng lupa ngunit walang supplies. Maaga o huli, mamamatay din sila." Muling kinuha ni Dr. Vince ang kontrata na kinamumuhian ko mula sa bag at malakas na ibinagsak sa mesa. "Kapag pinirmahan mo lang ngayon, sasakay ka sa private jet sa labas kasama ako at agad na aalis ang elite mercenary force ng US Department of Defense. Bukas ng umaga,
Yayakapin ka ng iyong mga magulang sa pinakamarangyang ospital sa Boston. Agad na ibibigay ang green card. Ito ang ganap na lakas ng kapitalismo. Hindi ito maihahambing sa ilang tawag sa telepono ng sibilyan. Isang perpektong pagliligtas, ganap na lakas ng kapitalismo. Nanginginig ang aking mga kamay. Kapag pinirmahan ko lang, maililigtas ko ang aking mga magulang mula sa impyerno ng pinakamabilis. Ngunit nangangahulugan din iyon. Naganap kong tatalikuran ang bansang walang kondisyon na tumanggap sa akin. Sa mismong sandali na nag-aalangan ako, masakit ang loob. Dahan-dahang binuksan ang pinto ng living room. Nagdala si Tito Tony ng ilang mainit na lata ng salabat, habang hawak naman ni Carlo ang jacket ng national team na may bandila ng Pilipinas. Pareho silang pumasok. Nang makita ang kontrata sa Ingles sa mesa, akala ko magagalit si Tito Tony at tatawagin akong walang utang na loob, ngunit hindi niya ginawa. Lumapit lang siya at dahan-dahang inilapag ang kanyang makapal at mainit na kamay sa aking nanginginig na kamay. Anak, kung totoo ang sinasabi ng Amerikano na ito, kung sa paggawa nito ay mas mabilis at mas ligtas mong maililigtas ang iyong mga magulang, pirmahan mo lang. Namula ang mga mata ni Tito Tony. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Anuman ang iyong piliin, naiintindihan ka ng iyong pamilya sa Pilipinas. Ang mga Pilipino, para protektahan ang kanilang pamilya, ay handang pumasok sa impyerno. Kung kailangan mong pumunta sa Amerika, hinding-hindi ka namin sisisihin basta't ligtas ka at ang iyong mga magulang ayos na. Nagulat ako at tinaas ang aking ulo, nilabo ng luha ang aking paningin. Bakit mas gugustuhin nilang mawalan ng atleta na maaaring manalo ng gintong medalya para sa bansa? Handa pa nga silang yumuko sa Western capitalism para lang taos-pusong hangarin na mabuhay ako at ang aking mga magulang. Gaano kalalim ang kanilang hindi kapanipaniwalang pagpapatawad at kabutihan. Hindi nagsalita si Carlo, lumapit sa likod ko at isinuot ang dark blue jacket ng Philippine team sa aking balikat. Inabot niya sa akin ang isang mainit na lata ng salabat. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit naglalaman ng walang katulad na lakas. Ang pagpili ay sa iyo, ngunit kung manatili ka sa amin sa Tokyo, tinitiyak ko na kahit pa kailangan naming pigain ang aming buong utak, itutulak ka namin sa pinakamataas na posisyon sa podium ng pagkilala. Ang init mula sa lata ng tsaa ay baliw na dumaloy sa aking nagyayelong puso. Ang init na iyon ay parang nilagang may satay na niluto ni Lola Nena noong unang araw. Tulad ng napakalaking set ng datos na walang pag-aalinlangan na ibinigay sa akin ni Carlo. Tulad ng garalgal na boses ng napakaraming negosyanteng Pilipino na naghanap sa aking mga magulang buong magdamag dahil sa akin. Sa wakas ay naunawaan ko ang tunay na dahilan kung bakit ko tinanggihan ang bilyon-bilyong dolyar na kontrata ng Amerika noong una iyon ay ang pagmamahal ng mga Pilipino na hindi kayang sukatin ng pera o kapakinabangan. Direkta akong tumingin sa kalkuladong asul na mata ni Dr. Vince at malakas na ibinagsak ang panulat sa mesa. Isinara ko ang zipper ng jacket ng Philippine team hanggang leeg. Ang pulang bandila na may 3 bituin at araw sa kaliwang dibdib ay naging mabigat at napakainit sa sandaling iyon. Doktor, hindi ko kailangan ang inyong militar. Idineklara ko sa isang matatag at walang takot na boses. Ang aking mga magulang ay kasalukuyang pinoprotektahan ng pinakamatatag at pinakamapagmahal na Pilipino sa mundo. Akala ninyo, sa paghawak ng puwersa, makokontrol ninyo ang lahat, ngunit nagkamali kayo. Ang Pilipinas ay hindi lamang may teknolohikal na kalasag na nagpoprotekta sa global economic lifeline, kundi mayroon ding pinakadakilang liwanag ng sangkatauhan. Hindi ako kailanman magiging mersenaryo para sa bansang nagpapalit ng utak sa dolyar. Ngayon, lalaban ako para sa bansang nagtanong sa akin kung kumain ka na ba para sa Pilipinas. Kunin mo ang iyong mga basura at lumayas ka. Muli kong pinunit ang kontrata sa harap niya. Galit na umalis si Dr. Vince at bahagyang nanginig habang papalabas ng training center. Kinaumagahan, bitbit ang walang hanggang pagmamalaki at kumpiyansa, ang aming Philippine team ay opisyal na lumipad patungong Tokyo, Japan. Sa malaking finals hall ng University of Tokyo, inihayag ng organizing committee ang huling problema. Ang buong bulwagan, ang mga henyo mula sa iba't ibang bansa, ay agad na nawalan ng pag-asa
Iyon ay isang problema na tinawag na domain ng demonyo, na nangangailangan ng pagdidisenyo ng isang nonlinear dynamics model na may kakayahang kontrolin ang libu-libong variable sa real time upang maiwasan ang pagbagsak ng pambansang power grid sa ilalim ng matinding sakuna sa klima. 4 na oras lang ang ibinigay. Hindi lang ito nangangailangan ng henyong intuisyon, kundi pati na rin ng napakalaking dami ng nakakatakot na kalkulasyon. Gumuho ang US team at ang Chinese team ay direktang sumuko. Ngunit sa aking mga mata, hindi ba ito ang huling evolved na bersyon ng Philippine Power Grid Model na pinag-aralan ko ng buong araw sa library? Ang madalas na lindol, ang matitinding bagyo, at ang napakalaking pagkonsumo ng kuryente ng industriya ng semiconductor upang mapanatili ang produksyon ng chips para sa buong mundo. Ang lahat ng iyon ay perpektong susi para malutas ang problemang ito. Tuwang-tuwa akong sinabi sa aking mga kasamahan, nakita ko na ang sagot, ngunit napakaraming variable, hindi ko kayang kalkulahin lahat sa loob ng 4 na oras mag-isa. Nang marinig iyon, walang pag-aalinlangan na ibinagsak ni Carlo ang kanyang examination paper sa mesa. Ang examination paper na maaaring magpasya kung direkta siyang matatanggap sa mga prestihiyosong unibersidad sa Amerika o hindi. Nagtinginan din ang dalawa pa naming kasamahan at ngumiti at walang pag-aalinlangan na ibinaligtad ang kanilang mga examination paper. Sinabi sa akin ni Carlo, mula ngayon, ikaw ang pangkalahatang commander, hatiin mo ang mga variable at ibigay sa amin. Kakalkulahin ko ang Area A, siya ang kakalkulahin ng Area B, checking Su, at ang isa pa ang responsable sa cross-checking. Kaming tatlo ang magiging processor mo. Ang problemang hindi malutas ng mga elite ng mundo. Ngayon, durugin natin ito, Philippine team. Nagulat ako hanggang sa naiyak at sinabi sa kanila na sa paggawa nito ay magiging zero ang kanilang individual na performance. Ngunit ngumiti lang sila at sinabi, ang maging makasarili at mag-alala lamang sa sarili para makakuha ng pinakamataas na marka tulad ng mga Amerikano ay hindi ang estilo ng mga Pilipino. Panalo ka ay panalo kami. Tigilan mo na ang kalokohan, basahin mo na ang formula ng mabilis. Ang susunod na 4 na oras ay parang isang matapang na labanan. Kaming 4 ay parang isang perpektong buhay na organismo. Habang ang mga henyo ng ibang bansa ay makasariling nakikipaglaban ng mag-isa para sa individual na marka, tanging ang Philippine team ang nagpakita ng sukdulang pagiging walang ingat at team spirit. Tumunog ang busina na nagtatapos sa kompetisyon. 1 oras pagkatapos, nanginginig na idineklara ng head judge na ang matinding problema ng sangkatauhan ay may perpektong solusyon sa pamamagitan ng estratehiya ng pagtalikod sa individual na performance at pagtutulungan ng buong team. Ang ganap na kampeon ng International Physics Olympic ngayong taon ay ang koponan ng Pilipinas. Nagulantang ang buong bulwagan. Tumayo ang mga dayuhang iskolar at masigabong nagpalakpakan. Sumiksik ako sa likod ng basang-basa ng pawis na likod ng aking mga kasamahan at lumuha ng pinakamasayang luha sa aking buhay. Hindi ito personal na tagumpay ko. Ito ay isang himala na nilikha ng hindi masisirang pagkakaisa ng mga Pilipino. Pagkalabas ng bulwagan, napakaraming dayuhang reporter ang pumalibot sa amin. Ang tsinong mamamahayag na dati nang uuyam sa akin sa Boston ay muling walang katuwirang inilapit ang mikropono. Tinanong niya ako, pagtalikod sa bilyon-bilyong green card ng Amerika, ang iyong mga kasamahan, at maging ikaw ay tinalikdan ang iyong personal na kinabukasan na natili sa maliit na islang ito ng Pilipinas, nagsisisi ka ba? Agad na natahimik ang buong bulwagan. Mahigpit kong hinawakan ang bandila sa aking kaliwang dibdib at lumitaw sa aking isip ang buong pusong ngiti ng mga tiyuhin sa disyerto. Ang mainit na nilagang may satay ni Lola Nena at ang aking mga tangang kasamahan na tinalikdan ang lahat para sa akin sa tabi ko. Tinaas ko lang ang aking ulo at sa pinakamatatag na boses, idineklara ko sa buong mundo, hinding-hindi ako nagsisisi. Ginamit ng Amerika ang dolyar para tumpak na kalkulahin ang komersyal na halaga ng aking utak upang makuha ako. Ngunit ang Pilipinas, sa airport, ay nagbigay sa akin ng pinakamainit na yakap at nagtanong, kung kumain ka na ba? Sa Western Elite Society, mananatili akong isang isolated na kasangkapan. Ngunit sa Pilipinas, naging isang komunidad tayo.
Anuman ang sakuna na ating harapin, hindi tayo babagsak. Ang aking utak ay para sa agham, ngunit ang nagpapapitik sa aking puso ay ang pagmamahal ng mga Pilipino. Ang lupain na ito ay maaaring hindi malawak, ang likas na yaman ay maaaring hindi sagana, ngunit ginamit nila ang nangungunang teknolohiya para protektahan ang economic lifeline ng mundo. Ginamit ang Top Safety Index at healthcare system para protektahan ang bawat mamamayan, at ginamit ang diwa ng pagtutulungan para painitin ang maraming biktima ng digmaan at henyo. Sa huli, walang magawa si Dr. Arthur Vince ng MIT, kundi aminin na pilit nilang ginamit ang bilyon-bilyong dolyar para bilhin ang isang utak, ngunit nanalo ang Pilipinas sa puso ng isang henyo sa pamamagitan lamang ng isang pagkain at walang kondisyon na pagmamahal. Iyan ang tunay na halaga ng Pilipinas at ang dakilang lakas na dapat igalang ng buong mundo at hindi dapat maliitin ng bansang ito.